Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, hello. Magandang tanghali sa inyo ngayong Tuesday afternoon na ito. Kamusta po ba ang mainit na pananghalian sa lahat ng mga humihigop ng mga libreng sabaw sa mga karinderya ngayon? Magandang tanghali sa inyo. Sa mga nauna sa pila, sa inyong mga paboritong kapag ka lunch break, sa mga paborito, ate, nandyan pa ba yung araw-araw ko nare-request? Ayan, sa lahat po ng mga tindero, tindera. Mga busy na ngayon, pero ginagawang background ang ating stasyon sa 92.3 sa FM. Thank you! At syempre, yung iba hindi magkasya na napapakinggan lang kami. Gusto pa yung nakikita. Oo, nagkakakitaan, nagkakakawayan pa nga tayo. Aba please, pakishare nyo na po ng ishare ang ating live streaming. Go ahead, ishare nyo na po ng ishare yan. Dahil marami. Grabe, ang dami natin mga ipamimigay na mga papremyo, mga kapatid, 8. Tama po ang inyong napakinggan kanina. 8 as in 8 na 250 pesos na cash. Ang mananalo hanggang sa pagtatapos ng ating programa for today, 2 sulit TV boxes. Ang dami. Salamat naman. At sana nga, hiling ko na isa ka na kapatid, ha? Sa mga mananalo dyan, basta i-share na ng i-share ang ating live streaming at syempre, pagkatapos na mag-share ng ating live streaming, mag-share din ng inyong mga karanasan, ng inyong mga payo, ng inyong mga komento. Ayan, para sa ating love question of the day, para sa ating HEART segment, o kung saan, dalawa na naman makakausap natin mamaya, ha? Medyo sinasabi ko sa inyo, sa lahat ng mga medyo merong hypertension o mga mabibilis mainis. Baka medyo tumaas ang presyon ninyo sa makakausap natin mamaya para sa ating HEART segment. Pero hindi, kailangan ho talagang mapag-usapan ng mga bagay-bagay na katulad nito, lalo na nga sa mga couple o lalo na sa mga magpa-partner na medyo kinukulang sa gabay, o baka merong paliwanag na hindi napapakinggan, o baka meron silang mga paniniwala na sila lang pala ang naniniwala. May mga ganyan. Kailangan ho talaga ng tulong mula sa amin dito, sa inyong mga kapatid sa 92.3. Okay? At syempre, sa oras nating 12 minutes, makalipas ang 12, ang aming pong paalaala naman sa lahat ng mga gusto rin na mag-share ng inyong mga kwento. Nandito nga po ang ating H2H Conversation Official. Okay? H2H Conversation Official FB community page po yan. Kung saan ay pwede nga po kayong sumilip palagi para sa mga updates sa ating programa. Tuwing pananghalian, ang Heart to Heart. At dyan din kayo pwede na magkwento ng inyong mga gustong ibahagi. Kahit pa nga ho, sabihin na natin medyo nakakahiya yung mga karanasan ninyo, o kaya naman kasuklam-suklam. Ayan, lampasan na natin yung galit, di ba? Kasuklam-suklam na karanasan, lalo na sa pag-ibig, sa pakikipagrelasyon, sa pamilya, sa pagkakaibigan. Pwede po kayong mag-private message sa amin, para naman ma-feature natin para sa ating HEART segment, o kaya naman ay sa H2H Astig Confessions ang inyong mga kwento, o dili kaya dyan din po kayong magpadala ng inyong mga kwentong pang Dear Kuya Poy. Ganun. Uulitin ko, 8 250 pesos na cash ang naghihintay para sa maswerteng mapipili mamaya, para sa inyong mga comments, para sa mga makakausap din namin, para sa tatawag. Ayan, sina Elmer Lawrence Buwan. Thank you so very much. Regina May Lumabi, salamat sa inyo. Ayan. At syempre, papaalala na rin po natin ang lahat ng mga gustong tumawag mamaya-maya. Ito ang ating mga hotlines, 8631-5788 o ang 8631-6674. Ulitin ko lang 8631-5788
0917-859-5788 o ang 8631-6674. At sa oras nga po nating 16 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, naku maganda. Napakinggan na nga po natin ang HEART segment natin at malaman ano ba ang pipiliin nila. Yung half and half na desisyon, yung letter H, yung letter E sa salitang heart na i-evaluate ko muna, Kuya Puy. O yung approve na approve, as in magkasundo na po kami. Okay na po kami. O, approve. Ayan, o letter R na ayoko na, reject na po talaga. Sorry. Goodbye. O yung letter T na try again. Yan po ang mga binigyan natin ng panibagong pakahulugan na ibig sabihin ng HEART segment. Ayan, kaya umpisa na po natin. Dahil daw kasi sa pagiging lasinggero ng live-in partner nitong si Berna, siya na mismo, itong si Berna na ang naglakas loob na pumasok sa pagiging isang construction worker. Yan ha. O imbis na tutukan naman nitong kanyang ka-live-in na si Resty ang pag-aasikaso sa 3 anak nila. Nako, mas inaatupag pa raw ni Resty ang pakikipagbarkada. Kahit nga ho pagod na itong si Berna sa pagtatrabaho, no choice na harapin ang sangkaterbang mga gawaing bahay pag uwi. Hindi na ho alam ni Berna kung hanggang kailan pa nito makakayanan yung pagdurusa. Hindi na ho hirap lampas na sa hirap pagdurusa sa piling ng isang dekada niya ng ka-live-in partner na si Resty. Kaya sa ngayon, kausapin na nga po natin mula sa Navotas, 25 years old, si Berna. Berna, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Totoo ba yung sinabi mo sa amin, ikaw na mismo ang pumasok para mag-construction worker? Opo. Anong trabaho mo sa construction? Grouter po. Grouter. Ano nga bang ginagawa ng grouter? Yung sa... Sige nga, explain mo nga. Baka mali yung kung pagka-explain ko, mali Yung sa tiles po, ginagrout. Yung kulay puti sa pagitan ng mga tiles, ano? Pa. Ayun, so magaling. Ikaw ba may training na nakuha dyan o tinuruan ka na lang ng mga kasamahan mo? Tinuruan lang po. Madali lang naman po kasi. Oo, syempre kasi hindi karaniwan sa construction dito sa atin sa Pilipinas, mga kalalakihan ang kinukuha nila. Oh. Alam mo, swerte ka. May kakilala ka ba na nagpasok sa'yo, yung contractor, ganun ba yon? Meron po, contractor po. Kakilala ka. Pero nung una, kwentuhan mo nga kami, medyo duda ba siya na, teka lang, alam nyo, sabihin na natin may double standards, pagdating sa construction, na kapag kababae ka, naku, baka hindi mo kayanin. May ganun din ba sila? Wala naman po. Basta ikaw ready. Nangailangan lang po ng tao kasi naglilinis din po kami sa mga kondo. Okay. Mga ginagawa pa lang po na building. Oo. So, nakakaraming project ka na rin. Mga na po. 4. Nakaka-4 na project ka. At anong sabi naman ng contractor mo sa mga gawa mo? Wala naman po. Maayos naman daw ba? Walang reklamo? Opo. Usually kasi ang mga hinaharap mo ay yung mga CR, tama? Opo, pati yung mga bedrooms. Yung kwarto po. CR, tapos Unit po. yung sink, yung lababo. Opo, yung buong unit po na may tiles. Basta may tiles, yung pagkadugtong nun, pero hindi ka naman humahawak, hindi ikaw yung nagpuputol ng mga tiles. Hindi po, naggaano lang po grout, tas linis po. Linis. Okay, kumbaga Tas yung mga basag na tiles, inaayos minsan sa Tenax. sa finishing touches ka na, kumbaga. Opo. Okay, ayan. At kinakaya naman. Nga lang, yung katuwang mo sa buhay for 10 years, naka-live-in partner mo na si Resty, ay talaga namang pinangahawakan ang kanyang pangalan na may rest palagi. Laging naka-rest itong si Resty. Kaya ba tinawag mo siyang Resty? Lagi nagpapahinga. Ano bang diferensya? Bakit hindi maghanap buhay itong si Resty Berna? But may trabaho naman po siya. Kaso meron. 9 po. Sa Baradero po kasi yan eh. Ano no? Sa Baradero po siya. Ano yung sa Baradero? Yung sa mga barko, yung ginagawa.
Anong ginagawa nun sa Inuman barko? siya. Nag-aano siya dun? Helper po. Mm. Kaso wala po kasing walang gawa po ngayon kaya nahinto po siya. Mm. Ako po muna yung nagtrabaho. Oo, pero bukod doon, wala bang iba mahanap na trabaho dyan sa construction na group na kinabibilangan mo? Hindi mo ba siya sinubukan na ikaw na Oo. lang? Ayaw niya po kasing magkasama kami sa trabaho eh. Kasi yan, siloso yun eh. Okay. Ayan. Pero sa ngayon naman, kumbaga, ikaw nga ang nagpo-provide ng pinansyal na pangangailangan ng inyong pamilya na meron na kayong 3 anak, ha? Meron na Apo. kayong 3 anak nitong si Resty. Ngayon, ang reklamo mo, ang inaatupag nitong si Resty ay yung kanyang mga barkada. Bakit mas inaatupag ni Resty ang mga barkada niya? May sakit ba sila? Ha? Hindi ko po alam dun eh. Pag nagiinom, ang bilis sa inuman. Ano yun? Halos araw-araw ba na nagiinom? Hindi naman po araw-araw. Pag may lang po, mali mo, Sabado, Linggo, ganon. Pag gabi, minsan pag uuwi ako, Oo. Siya ba gumagastos pa sa pag-inom-inom? minsan po yata. Wala na ako siyang manggastos sa pang-inom. Ayun nga, hindi ka naman kinakalabit. Berna, pengi naman konting dyan. Hindi naman po. Hindi naman. Hindi ka inaabala. Oh. Hindi naman po. Pag Pero sa kung- mga Kumusta siya bilang asawa? Bukod sa medyo, sabi mo nga, lahat ng mga gawaing bahay, ikaw rin ang sumasalo. Pero kumusta naman ang pakikitungo niya sa'yo? okay naman po. Mm. Ayun lang po talaga yung sa pag-iinom niya. Oh, Doon lang po. Sa pag-iinom, tsaka doon sa pag-aasikaso sa bahay. Inaasikaso niya naman yung mga bata. Tama? At nag-aasikaso naman po siya. Kumbaga, pag darating po kasi ako ng trabaho, syempre papagod. Pero, Kasabayan niya ng layas. Papahinga lang konti, tapos lalayas na siya pag magiinom. oo, ganun na, lalayas na. Pero yung mga hugasin sa maghapon, ikaw pa ba maghuhugas nun? Minsan naman po naghuhugas siya. Mga labahin. Sa labahin po lolondre na lang po ako. Di kaya minsan nag-washing ako na lang din po naglalaba. Ikaw, bakit hindi siya? Minsan naglalaba din po siya pag Oh, sabi nga ng isang awitin, gaano kadalas ang minsan? Naglalaba naman din po siya kaso kadalasan puro damit niya. Ayan. Pero syempre, 5 kayo sa loob ng bahay ninyo, di ba? 3 bata, tapos kayong 2. Okay. Andyan ba si Resty? Nasa kabilang linya natin? Wala pa. Yan. Sinusubukan nating matawagan naman itong si Resty para hindi one-sided yung ating kwento, Ayan. Pero kung sakasakali nga at makakausap mo ano talaga yung gusto mong sabihin dito kay Resty Berna. Po? Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Tigil-tigilan niya na yung pag-iinom niya. So, hindi na ako natatawa sa kanya. Hindi na? Hindi na ako nakakatawa minsan yung ginagawa niya. Anong oras na rin po kasi minsan umuwi yan. Tapos, syempre, magbabantay pa po ako ng mga bata. Yung bunso ko po maliit. Ilang taon na ba? Rin po kasi ang gumigising. Ilang taon na yung bata? Magdadalawang taon pa lang po yung bunso namin. Alagain pa. Opo. At Kaya minsan napupuyat ako. anong oras umuwi si Resty galing sa inuman? Pag umiinom po yan, mga hating gabi na po umuwi yan Tapos tanghali na magigising. Opo, pahirap ang pagisingin. Pero napapakinabangan naman sa pagluluto, sa pagsasaing. Siya naman po nagluluto, nagsasaing. Ay, yung sa pag-iinom lang po talaga. Hindi kayo magkasundo. Yun ang malaking problema. Pero ikaw ba hindi naman nagkukulang nakausapin itong si Resty na tigilan mo na yan? Lagi ko pong sinasabihan yun. Mm-mm. Matigas lang po talaga ulo niya. Okay. Sige ha. Parang lang, nakikinig saglit, tas wala na naman. Well, at least nakinig daw. Nakinig na nga, gusto mo, sundin ka pa. Parang politiko no? Nangako na, gusto mo, tuparin pa.
May mga ganyan. Ayan, pero kaya nga kinukumusta ko rin kung papaano nga ba ang pakikipag-usap niya sa'yo. Hindi ka naman niya binabastos, hindi ka naman niya sinasaktan, o Hindi hindi... naman po. No, Dinadaan niya minsan sa biro. Kaya Mm-mm. minsan natatawa, yung inis ko, natatawa na lang din po ako minsan pag pinagsasabihan ko. Oo, naku, mas gugustuhin ko na yung binibiro-biro ka nitong si Resty kaysa yung nilalambing-lambing ka. Alam mo naman, kapag ka nilambing ka, baka madagdagan pa yan 3. Ano sa tingin mo? Ha? Okay na po yun yung 3. Baka dumami pa ng dumami. Hindi ko naman sa pinakikialaman kung ilan yung kaya niyong buhayin ng mga Ay, bata. madagdagan, wala na po kaming kakainin. Yun yung katotohanan para sa mga nakikinig. Magkano nga ba ang kinikita ng grouter na trabaho mo ngayon, Berna? Minimum lang din po. May OT lang na 2 hours. Yun. Napagkakasya. Pero kapag ka nga madadagdagan pa na naman yung mga bata, syempre dagdag gastusin na naman. Balik na naman tayo doon sa una. Samantala, yung mga lumalaking mga bata, palaki rin ang mga gastos. Mga damit, hindi naman pwedeng i-adjust na eh. Ang damit, madaling i-adjust, paliliitin. Pero kapag ka palalakihin, yun lang. Medyo mahirap. Tapos may nag-aaral pa po kami, isa. Panganay ko po, grade 2. Yan, okay. Ang panganay nyo ay grade ano? Grade 2 na po. Grade 2. Yung pangalawa ay... Next year pa po yung pangalawa kasi hindi po abot yung edad niya sa kinder. ang babata pala. Sunod-sunod ano? Opo, 7 tapos magpa-5. Tapos Tapos magtuto po yung bunso ko. 7, 5, tapos magtutu. Naku, napakabata pa. Kaya kailangan maganda rin na may isang magulang na naiiwan sa bahay. Pero alam mo, maganda na sabihin mo dito kay Resty na habang nandiyan ka rin naman sa bahay, binabantayan yung mga bata, iwas-iwasan at ingatan mo rin yung pangangatawan mo. Ang babata pa nung mga anak ninyo. Papaano kapag ka nagkasakit? Papaano kapag ka napaaway? Papaano kapag ka nakursunadahan sa pag-inom-inom? Yung pag-inom-inom ba niya pagka uuwi siya, yung medyo, alam mo na, ese-ese sa kalsada? Hindi naman po. Kaya naman niya po sarili niya pag umiinom. Mm-mm. Yung lang po, syempre, pag ganyan, inom-inom, tapos pag nagkasakit, ako lang din mapiperwisyo niya. Ayun. Totoo yan. Yan. Sabihin mo rin sa kanya. Nauna, sabihin mo. Sige. Tigil-tigilan mo na yung pag-iinom mo. Nangyari na ba yon? Nagkasakit siya, ikaw rin naabala, hindi ka nakapasok, wala kang kinita, bumili ka pa ng gamot, pagod ka pa. Siyempre, pag may sakit po siya, wala naman po magbabantay sa mga bata. Pero na lang po kung may kapatid, yung pag walang ginagawa minsan yung kapatid ko, yung po yung nagbabantay. Aba, kapatid mo pa rin. Yung mga kainuman niya kaya? Ba't hindi yun ang tawagin nung nagkasakit siya? Uy, pwede mong gawin yun sa susunod, ha? Total, lagi siyang niyayakan. Siya ba, ito bang si Resty ba, yung nag-iimbita sa sarili niya? O siya yung lumalapit sa nagiinuman? O siya naiimbitahan lang, hinihila? Siya po lagi yung inaaya. Minsan, sinusundo pa sa bahay. Di ko alam ba, trip nila lagi yung sa inuman yun. Wala naman pang inom. Pero baka maraming kwento. Itong si Resty, marami ba siyang kwento? Hindi naman po madaldal yun eh. Lang siguro kayo naman. Siya ba yung, anong tawag mo rito, madali bang patawanin itong si Resty? Ha? Madali din naman po. Konting kibot, natatawa. Alam mo yung ibang mga kainuman, ganyan yung hanap eh. Hindi naman yung hindi yung not necessarily yung mga live wire. Yung mga gusto nila, yung, ay magaling to, energetic to kapag kakainuman, ang kulit nito. Yung iba gusto lang nila yung tagatawa para may audience. Para may audience impact. Kaya lang po sila. Ganun yun. Kumbaga, ang pinakabayad, hindi ka nagagastos, pero magpapatawa ko, tawa ka ha. Ganun lang yan eh. 'Di ba? Kaya sabihin mo kay Resty, wala akong kaso sa mga kaibigan, sa mga umpukan na ganyan. Pero nga kapag ganito na abala na. Ikaw ba minsan nakakausap mo yung mga kaibigan niya, yung mga kasama niya? Opo, minsan pagdating ng anong oras na chinachat ko po sila. Naratrap ko na sila. Anong sinasabi mo?
Pauwiin na nga. Pag ayaw mo, wag na lang umuwi. Doon na lang sa kanila patirahin. O yan. So hindi ka pa rin talaga nagkukulang sa mga sa mga ginagawa mo naman. O alam mo, ito magbabasa lang tayo ng ilan sa mga komento ng mga nakikinig sa atin ngayon online. Sabi ni Andrea Soliano, si Mary France pala, sabi niya, hiwalayan mo na yan. Gusto mo ba yon? Kaya mo ba yon? Hiwalay na raw agad, sabi ni Mary France. Kaya mo ba? Berna? Po. Kaya? Hindi ko alam. Hindi ko alam eh. Oo. Ayan. Maayos lang po yun kasi yung talagang pag-iinom niya lang. Nai-stress ako sa pag-iinom niya. In fairness dito kay kay Resty, hindi na namin makontak. Oo, hindi na namin makontak. Ano po kasi yan eh, nag-extra po ngayon. Nag-extra. Opo, nag-extra po ng trabaho. Kala ko nag-extra inom. Oo, baka nabitin kagabi, nag-extra inom na agad. Okay, nag-extra sa construction din. Hindi po, sa nag-service, sa TV, yung TV ginagawa po nila. Okay, sige. Service po. Oo. Ito, sabi ni Mary France pa, bukod dun sa sinabi niya, napakasipag mo, Ate Berna ha, kayang-kaya mong buhayin yung mga anak mo. Ayan, inuulit niya lang, iwan mo na si Resty. Talaga to si Mary France, iwan mo na raw. Ayan ha, mga nakikinig sa atin yan no? Ayan, so eto, sabi ni Gail Enriquez, bigyan mo ng ultimatum yang si Resty. Yung pang-inom niya, idagdag niya na lang sa mga gastusin para sa mga anak ninyo. Sakit lang ang mapapala niya sa kaiinom na yan. Mga dapat na ipaalala. Sabi naman ni Dolly Ann Murillo, bagay yung pangalan niya na Resty, Ate Berna, dahil pang-rest talaga siya sa'yo. Ayan, pero magbabago rin naman. Ganyan din ang asawa ko. Problema ko yung pag-iinom niya noon, pero natuto akong sumabay mag-inom, ako na ngayon ang problema niya. Okay lang mag-inom, pero sana wag lang pabayaan naman ang pamilya nila. 'Di ba? Gusto mo ba 'yon, Dalian? Dalian. Berna, yung sinabi ni Dalian. Yung sasabayan po sa inyo. Sige. Gusto mo tayo mag-inom? Mag-inom. 'Di ba? Ganun 'yun eh. Minsan kailangan mong ipatikim yung nakakalason sa'yo doon sa nanlalason sa'yo. Ay, nai-stress po yan pag ako nagiinom. Ayaw niya nagiinom. Ayun nga. Minsan, pakitaan mo sa bahay. Ayaw mong magpasaway. Sige, magiinom din ako rito sa bahay. Isasama ko nga sina kumare sina ganito ba't di mo subukan yon? Ewan ko lang kung umalis pa yan sa bahay nila, ha? Umalis pa sa bahay ninyo. Okay? Ayan, sabi ni, nasan yung... Nabasa ko kanina, si Shella Adufina, Ate Berna, saludo ako sa iyo ha. Ganyan talaga tayong mga ina Gagawin ng lahat para sa mga anak. Pero girl, kung pabigat na sa iyo yung asawa mo, bitawan mo na. Total, kaya mo namang buhayin yung mga anak mo. Alagaan mo rin yung sarili mo dahil ikaw lang ang sasandalan ng mga anak mo sa huli. God bless you, ate. Ayun. Okay. Ayan, sana gabayan ka pa. Bigyan ka pa ng lakas ni Lord para sa work mo. Okay. Ito, kausapin natin si Frylan ng Mandaluyong City. Ano kaya magiging reaksyon niya dito sa nangyayari kay Resty? Berna, pakinggan mo to ha. Frylan, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din po. Ano ba masasabi mo dito kay Berna at kay Resty? Sa akin lang naman po, ko lang po. Inuubo ka, Froilan. Aba. Okay. Sige. Anong masasabi mo na dapat gawin ni Ate Berna kay Resty? Makulit daw Sa akin lang po, kung talagang po yung ni Berna sa kanyang asawa, kung kayo talagang mahal talaga tayo. Ano? Kung kanyang testing yung ginagawa niya, nasa kanya po yun. Mas maganda kung naintindihan namin sinabi mo. Ano ulit? Ano yun, Froilan? Froilan, kainuman ka ba ni Resty?
Dahan-dahan, Froilan. Game. Ano ulit yung sabi mo? Anong gagawin? Froilan. Ay, Pap. Yan. Anong gagawin? Sa akin, kung Alam mo, Froilan, inom ka munang gamot. Parang inuubo ka. Nahihirapan mong magsalita si Froilan. Maraming salamat kaya, Froilan. Kita mo, Berna. Ang lakas nung tropa nila, nila Resty. Parang tropa niya, natutunugan ko eh. Ang daming nainom. At eto, dahil nga feeling ko nakikinig pati mga tropa nitong si Resty ngayon, ano bang decision mo? Yan yung HEART decision mo, anong heart decision mo dito sa pinagdaraanan yung mag-asawa ngayon? Ha? Berna? Letter H? Half-half? Letter E? I-evaluate mo na muna? O A? Approve pa rin? Sige, mahal ko pa rin. O letter R? I-reject mo na nga? O yung sinasabi ng iba dito sa comment section, hiwalayan mo na, Tiberna. Magbawas ka ng stress. O letter T? Try again. Subok ulit. Na mag-uumpisa kayo uling mag-asawa. Okay. Sige. Berna, anong heart decision mo? Try again. Try again. Siya pa rin ang pipiliin pero dapat magbago siya. At syempre, ano ang pinakahuling mensahe mo? At sabihin mo na lahat dito sa huling mensahe mo para kay Resty. Kahit hindi natin siya makontak ngayon. Yung pala, sabi mo, umi-extra, nasa trabaho ngayon. Okay, go ahead, Berna. Sabihin mo na kung ano talaga ang sinasabi ng puso mo. Masasabi ko lang po, sana bawas-bawasan niya na po yung pag-iinom niya. Siyempre, pag nagkasakit din naman po siya, ako din naman po mag-aano sa kanya. Yan po yung mga kainuman. Tapos, matuto na din po siya. As in, dumiskarte talaga pag yung kailangan na kailangan po. Kasi minsan, ako pa rin po yung dumidiskarte. Yun lang po, magbago na siya. At isipin lalo, ang babata ng mga anak ninyo. Sabihin mo sa kanya. Ang babata pa ng mga anak ninyo, 7 years old, 5 years old, tsaka 2 years old. Sabihin mo sa kanya yan. Kaya bata pa yung mga anak mo, mahaba pa yung aanahin mo. Kaya magbago-bago ka na. Sayang ang panahon. Okay? Ayan. At imbis na iniinom, dinidiskarte na lamang din. At maghanap ng mas steady na mapagkukunan ng pagkakakitaan. Maraming salamat sa iyo, Berna. Okay? Thank you din po. Ayan, good luck. At sana nga maging maayos naman ang inyong pag-uusap bilang mag-asawa at sana maliwanagan itong si Resty sa ilang mga pagkukulang niya bilang partner rin dito kay Berna. Okay, sa oras nating 12:39, dyan na nga po natin tatapusin ang ating HEART Love Question of the Day. Eto na nga ang ating love question of the day. Alin ba ang better sa'yo? Sa estado mo ngayon, kapatid, may jowa o okay pa rin maging single? Aba, eto sabi ni Janice Dagami, mas okay yung may jowa para may karamay. Pero sana yung jowa hindi toxic at sakit sa ulo, pero kung puro pasakit na lang, para mas gusto ko na lang maging single. At sana all na lang. Sabi naman ni Sergio Gonzalez, kawawa yung mga may jowa pero feeling nila parang wala naman. Mabuti pa yung single, masaya sa kanyang kamingo. Okay ito si Mary France naman. Ako, mas gusto ko nila maging single kasi payapa ang buhay kapag ka mag-isa, wala kang iintindihin at lalong hindi ka na-stress. 6 years na akong single pero masaya naman ako. Hindi ko kailangan ng jowa kung konsumisyon lang ang ibibigay lang din sa akin. Ay, andiin, ang sakit. Ito naman si Edna Turnquest. Okay pa rin na single ako. Okay lang. Wala akong reklamo. Si Eileen Amerol, sabi niya mas better kung may jowa lalo na kung yung jowa mo ay nasa kanya yung mga katangian na hinahanap mo. Di dun pa lang maswerte ka na dahil sa siya na
ang tagasalo ng problema mo. Tulad kapag ka nabobore ka, wala ka makausap, kundi siya lang. Yan, yung mga ganyan. Ay siya, sige, nako. O, ano nga ba mas better sa estado mo ngayon? Wala namang puntama, wala namang mali. Yung iba, karamihan, gusto may jowa, pero yung iba, pasok na pasok pa rin. Okay na okay ang single. O, diba? Pero eto na nga po ang unang sigwada ng ating mga winners. O sige, dahil nga po 8 ang ating ipamimigay na 250 pesos na cash. Ayan, at 2 sulit TV. O eto na muna ang ating first winner, si Dolly Ann Murillo ng Manila. Congratulations to you. Sinundan naman niya ni Lynn Rose Kaalim ng Quezon City. Ang third winner naman natin ay si Ruthia Amor ng Mindoro Occidental. At syempre si Regina Lumabi ng Bacoor, Cavite. Congratulations to you. At ganun din, ang nanalo naman ng sulit TV box dito sa grupong ito ay si Berna ng Navotas, ang ating naging HEART caller kanina. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, ako nga pala si Lorraine, 34 years old, mula dito sa Malabon. Diretso ko nga aminin sa inyong programa na ako mismo ang nakasaksi na may ibang kinakalantaring babae ang aking pinili ng totoo at walang halong panlolokong soon-to-be husband na si Timothy. Nangyari yan matapos may mag-message sa akin na isang hindi ko kilalang babae sa social media. Akala siguro ng babaeng tatawagin ko na lamang sa pangalang Patricia ay ako ang kabit ng kanyang jowa o kinakasama o kung anuman ang label ng relasyon nilang dalawa ng fiancé kong si Timothy. Pero sa madaling salita, mabait naman akong nakipag-usap, Kuya Poy. Sa katunayan ay binigyan ko pa nga siya ng benefit of the doubt. Nakakaawa kasi siya dahil wala siyang kaalam-alam na niloloko kami parehas ng karelasyon ko ng karelasyon kong para bang wala sa katinuan. Ang hindi ko lang talaga matanggap, si Patricia pa mismo ang nagmakaawa sa fiancé ko na wag siyang iwanan at wag tapusin ang kanilang relasyon. Kaya until now, nauhuli ko pa rin, Kuya Poy, na magkausap sa social media at nababalitaan ko rin yun mismo sa kabit ni Timothy. Nakakatawa nga lang, dahil akala ko matitiis ko ang ganitong klase ng setup na alam ko ang ginagawang kahayupan at katrayduran ng magaling kong fiancé at kanyang babaeng si Patricia. Pero syempre dahil tao lang tayo, ay nagawa kong magsalita ng masasakit na mga statement kay Patricia. Hindi pa ako nakontento, bukod sa ginawa kong pangmamaliit sa kanya ay nagawa ko rin na kalampagin ang kanyang mga kamag-anakan sa tindi ng galit na nararamdaman ko sa babaeng yun. Ngayon yung sabihin sa akin na mali ang ginawa kong approach o treatment sa kanila. Sino bang nang-argabyado at sinong na-argabyado? Hindi naman sila, di ba? Kung hindi ako na malapit na sanang ikasal. Alam na ni Tim ang ginawa niyang kahayupan. At labis ako nasasaktan, Kuya Poy, dahil sa loob ng 3 taon naming relasyon ay alam at kilala niyang hindi ko siya magagawang iwanan. Pero papaano naman ako? Papaano naman mareresolba kung siya mismo ay ayaw iwanan ang babaeng lalong nagpapasakit sa aking kalooban at nagpapairita pa rin sa akin magpasa hanggang ngayon? Sa palagay ninyo, may aasahan pa ba ako o maiibsan man lang ba ang nararamdaman kong sakit sa aking dibdib? Isa pang tanong, papaano na ang kasal namin? Diba, napakasakit ng problemang dinadala ko ngayon. Sakaling makarating man sa inyo ang kwento na ipinadala ko, ay umaasa po ako makakuha ako ng makatotohanan at makatwirang payo, Kuya Poy. Diretsahan man ang aking atake sa inyong mga manonood at tagapakinig, pero sa loob ng puso ko ay mabuti at kaya ko rin naman maging mapagpatawad, basta't may siguradong pupuntahan ang ibibigay kong kapatawaran. At bago ko sana tapusin ang aking kwento, kung hindi man nakakahiya, ay may request sana akong awitin. I-play niyo po sana yung kantang Spring Snow ng 10cm.
Naalala ko kasi ang mga panahon na nagsisimula pa lamang ang aming relasyon ni Tim, noong mga panahong maayos pa ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa inyo, Kuya Poy, at sa lahat ng bumubuo ng programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Lubos na gumagalang, Lorraine. Dear Kuya Poy, Nakakapikon, nakakainis at nakakagalit. Pero hindi ho nakakalito ang kinaroroonan mong sitwasyon, Lorraine. Okay? Maybe ikakasal na kayo in a few months' time or in a few years' time. Dalawa lang ang pwedeng kahinatnan yan eh. Una, i-workout ninyong maayos pa ang pagsasama ninyo ni Tim, lalo na kung parehas kayong willing na mag-adjust at magbago at magkapatawaran ng lubusan. At ang pangalawa ay ang bumitaw na. Masakit man, pero kailangan tigilan na. Sa ginagawa mo, Lorraine, sa kabit ni Tim, ano pa ba ang goal mo? Gulo? Ang agawin siya pabalik? Alam mo, ako na magsasabi sa'yo, hindi matitinag yung kabit nitong si Tim. Komportable siya. Komportable si kabit sa gulo. Why waste your time? Why waste your energy sa ganyang klase ng tao? Okay? Na nakikiusap pa rin, alam na may karelasyon na yung tao. Yan yung comfort zone niya yan. Huwag kang makipaglaban dyan at wala kang panalo, Lorraine. Pero naintindihan ko, sa tingin ko tama na. Yung alam ng pamilya niya, alam ng mga kaibigan niya, ang kalokohang ginawa niya, ang katrayduran nila, tama na yun. Diba? Pero ang tanong talaga dito ay kaya mo bang pakasalan ng fiancé mo? Na katulad niyan, may communication pa rin silang dalawa nung naging kapit niya. Go ka pa rin ba doon sa kasal? Nagtanggal na nga ng maskara yung fiancé mo. Ilalaban mo pa ba? O bibitaw ka na? Lorraine, ang pinakamasakit sa lahat, anuman ang piliin mo dito ay magiging masakit. Pero sana yung mga statement na sinabi ko at mababasa mo sa ating comment section ay you take it into consideration, but ultimately, the decision is yours. At sana nga, dyan sa desisyon na pipiliin mo ay maging masaya ka, maging panatag ang iyong kalooban. Pero kung para sa akin, tama na, wag na. Dear Kuya Poy, At dyan na nga po natin tinatapos ang ating Dear Kuya Poy ngayon. Pero hindi matatapos itong programa natin dahil eto na ang second wave na mga winners natin ng 250 pesos na cash prize. Sina Brian Balbido, sina si Essie Cavs, Sampaguita Mabunga at si JRM. O yan po At ang eto pa. O yung winner natin ng Sulit TV naman ay si Adelpha Blas. Congratulations sa inyo mga kapatid. Okay. Sumagot lamang po sa aming mga pag-contact sa inyo, sa aming pag-message para sa inyong 250 pesos na cash prize o kaya naman ay doon sa Sulit TV box. Congratulations! Bukas ulit magkarinigan po tayo dito sa ating programang paboritong tinututukan tuwing pananghalian. Ito po ang Heart to Heart dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Nakasama niyo po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy.